Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Defeat Evil from Hearts and Mind through faith in Jesus Christ. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. Ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 13, Talatang 14. Ito po ang mensahe. Ang Panginoon Yesu Cristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiya ng mga nasa nito. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, Talatang 2 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. May iba na kayo at magbago ng isip upang mabuti ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ng inyong masama at pakaibigin ng mabuti. Tutuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 13, Talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata. Ang pag-ibig ay mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatyaga hanggang wakas. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Galasya, Kabanata 5, Talatang 22 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat mag-ari sa buhay, sa ating buhay. Huwag kayong palalo, palaaway at mainggitin. Papatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, Talatang 31 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Alisin na ninyo lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, maglalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, kayo ay maging mabait at maawain sa isa't isa at magpatawaran. Tulad ng pangapatawa sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, Talatang 8. Ito po ang mensahe. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, mag-ibig-ibig at kagalang-galang. Pagpatuloy po natin sa kayong apostol San Lucas, Kabanata 22, Talatang 4. Ito po ang mensahe. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating po masalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na Defeat Evil from Heart and Mind through Jesus Christ, through faith in Jesus Christ. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na tayo ay magkaroon po tayo ng iba yung pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo bilang itinalaga niya at pailalim tayo sa kanyang paghahari para sa ating pananampalataya sa kanya. So, manampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo na lubos at pagpailalim tayo sa kanyang paghahari at sundin natin yung kanyang iniaral sa atin dito sa mabuting balita. Kagaya ng sinasabi niya na tayo ay pairali natin ang tayo magkaroon ng pag-ibig. So yung ating hinuhubog niya ang ating puso't isipan
para matalo natin yung mga demonyo, matalo natin yung kasamaan. Sa gayon, iiral yung kabutihan at kabanalan ng ating banal na Panginoon Diyos. So ganyan tayo dapat mamumuhay. Mamumuhay tayo ng may pag-ibig, may kabanalan, at mamumuhay tayo maka-spiritual. So kung paano tayo mamumuhay na may pag-ibig, yan, nabanggit na natin, na tayo dapat matyaga, magandang loob, mananagili, nagmamapuri, hindi nagmamataas, etc. So ganyan. So dapat yung core, yung ating damdamin, meron tayong pagmamahal sa kapwa para hindi tayo gumawa ng masama. So to defeat evil from our heart and mind, doon sa ating makapitan ng laman, yung ating tawag ng laman, maraming bagay yan. Kung tayo ay mahilig sa away, mahilig tayo sa pagpatay ng tao, paglabag sa batas, so yan ay tawag ng laman na dapat nating napipigil sa ating sarili. So kung napipigil natin ang sarili natin, we defeat evil from heart and mind. Sa isip pa lamang nadidipit na natin yung evil. Kung tayo ay nakukurap ang ating pag-iisip mula sa ating puso, sa ating sarili pa lamang yan. Na kung tayo ay nakararana kung ano ang tinatawag ng ating laman. Kung sa yaman, gusto natin ang maging mayaman tayo, marangyang pamumuhay, yan, tawag na naman yan. Kaya ito ay nakukontrol natin sa pamamagitan ng may pag-ibig, maka-spiritual na pamumuhay at mamumuhay ng banal. So kung tayo mamumuhay ng banal ayon sa Panginoon Diyos, sa gabay ng Panginoon sa Kristo, madidipit natin yung evil sa ilalim ng paghahari ng banal ng Panginoon sa Kristo mula sa mga bagay na tawag ng ating pita ng laman. At korupsyon ng demonyo sa ating puso at isipan. Makokontrol natin yan, so we defeat evil. Na sa atin nagmumula ang paggawa ng hindi mabuti sa ating tawag ng ating pita ng laman at korupsyon ng demonyo sa atin. Ngayon, from doon sa tukso naman mula sa nakapaligid sa atin, kasamaan ng ibang tao, partikular, ginagawa ka ng masama ng ibang tao. Gumagawa sila ng kademonyohan sa iyo, kabalbalan, mga katarantaduhan. So kung gumagawa sila ng ganon, ididipit mo yung evil sa kanila sa pamamagitan ng pagbabago mo sa kanila. Aaralan mo din sa kanila yung mabuting balita. Ibabahagi mo sa kanila at babaguhin mo sila sa pamamagitan ng mabuting balita, babaguhin mo rin sila. At pailalim mo sila sa Panginoon Diyos, pasusunurin mo sila sa ating banal na Panginoon Diyos. Kung mga kapwa mo na ng palataya, kung nakagagawa ng hindi mabuti, naliligaw ng landasin, so ipapaalala mo sa kanila ang mabuting balita, ang pananampalataya, ang pagpapailalim sa Panginoon Diyos. Kung hindi naman sila mananampalataya, ibang relihiyon, or walang pinanampalatayaan, kung pinanampalatayaan nila yung demonyo, papalaganap sila ng kasamaan, kademonyo, babaguhin natin sila. Gagabayan natin sila sa mabuting pamumuhay, ipapaalala natin sa kanila Panginoon Diyos, pagpapailalim sa Panginoon sa Kristo, ituturo natin sa kanila ang aral ng mabuting pamumuhay mula sa gabay ng banal na Panginoon Diyos. Kung sila ay masama ang mga pag-iisip, babaguhin natin sila kagaya ng pagbabago na ginagawa mo sa sarili mo na iginabay ng mabuting balita ng ating isinabuhay. Ganon din ang gagawin natin sa kanila. So ngayon ay mababago sila, mamumuhay sila ng mabuti. Maaaring makaisa mo sila sa pananampalataya mo Kristiyano, or sila ay mabago mo ang kanilang pag-uugali, ang kanilang puso at isipan, na nakokontrol nila ito, hindi sila gagawa ng masama sa kapwa, lalo yung magbigat ng masasama. Kagaya ng paglabag sa 10 utos, kagaya ng pang-api ng kapwa, ikaw ay pumapatay at hindi lang buhat ay nang-api ka ng kapwa-tao mo, nang uopres ka, o ikaw ay gusto mo maging mayaman ka, uopres ka ng kapwa-tao mo, so babaguhin mo sila. So yung gagabayan mo na magkaroon ng pagmamahal yung mga ganong klase ng mga tao. Hindi naman masama maging mayaman kung dadaanin mo ito sa kaloob ng Panginoon Diyos yun. Yung may pinagpapala pa nga yung iba para makatulong sa ibang tao. Pinagpapala sila para makagabay sila sa kapwa at gamitin nila ito sa mabuti, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ganoon, pinagpapala tayo. Ngayon, kung ito gagamitin mo sa masama, pang-aapi ng tao, at para protektahan ka nito sa paggawa mo ng hindi mabuti, bili mo yung pamahalaan, maupo ka sa pamahalaan para gamitin mo ito upang gamitin mo ang kapangyarihan ng pamahalaan para sa iyong sariling kapakanan, so ito ay hindi maganda. Kaya patuloy na babaguhin ng simbahan, papatuloy kang babaguhin ng mga ngaral at nating mga nananampalataya. Ibabahagi natin sa kanila kung tayo ay parte. Ngayon, kung
yan ay sa pamahalaan, so malawakan, maliban sa particular sa iyo, so tayo sama-samang magbabago sa kanila sa pamamagitan ng aral ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung ito ay patuloy, ito ay umaapi, hindi sila mabago sa ating mga pangangaral, mayroon din naman parte ang ating pamahalaan para gawin nila ang kanilang authority kung paglabag sa pamahalaan ng kanilang ginagawa na mga kasamaan. So, may part ang government, tayo ay gagabay sa pamahalaan para ito mag-ibayo sa kanilang common goal to defeat evil from doing in force para sa pamamagitan naman ng gumagawa ng mga evilness na hindi sila mapagbago. Labag naman sa batas. So, in force sila ay madidipit yung evil, sila madidipit sa yung evil sa kanilang pagkatao at kanilang mga pagkatao na gumagawa ng evilness sa pamamagitan ng authority ng government na ibinigay sa kanila. Depende sa kanilang kasamaan. At gagawin ng gobyerno naman ng iba yung kabutihan to defeat these people who are doing evil and have evil in their self. Didisiplinahin sila sa kulungan para mawala ang evilness sila at makapagpipili sila sa kalipunan. Or else, maaaring sila ay mapahamak sa kanilang evilness kung lalaban sila sa pamahalaan. At andyan din ang pwersa ng gobyerno na maaaring gamitin niya, gawin niya para madipit yung evil na hindi na magbago sa kanilang pagbibigay sa kanila ng banal na Panginoon Diyos. Ngayon man, ang Panginoon Diyos pinagbibigyan tayo na patuloy na baguhin ang ating simbahan, baguhin ang kagaya natin, na mangaral upang baguhin ang mga taong gumagawa ng masama sa kapwa-tao niyo o particular sa inyo mga sarili. Kaya kung kayo ay nagagawa ng masama, susundin niyo itong mabuting balita sa inyong mga sarili para makontrol niyo yung mga sarili kung mayroon kayong kakarapin ng masama at manalangin kayo ng lubos para gabayan kayo ng Panginoon Diyos. I-adyakan yun sa masama na yan at hindi kayo matutokso na makipaglaban sa kanila, makipag-away, magsalita ng masama sa kanila, labagin yung batas sa kanila, labagin ang gabay ng Panginoon Diyos sa kanila. Bagpos, kung sila yung maharap natin, kausapin natin sila, pangaralan natin sila. Ngayon, kung di na natin sila kayang harapin, kagaya ng Panginoon Kristo, iiwasan natin sila. Ang harap sa kanila, kung sino man yung pwede makaharap sa kanila na makakapangaral pa. Or else yung government, haharapin sila sa kanilang kasamaan. So, ganun sila haharapin sa kanilang mga evilness na ginagawa or ang pagkatao nila ay susumpuin, dadalhin sa kulungan, or else maaaring mapahamak sila kung lalaban pa sila sa pamahalaan. Or sila ay sumpuin na mismo ng Panginoon Diyos dahil sa kanilang kasama. Sabi nga ng buting balita, mapapahamak ang gumagawa at humahanap ng masama. Kung ikaw ay mananampalataya, papailalim ka sa Panginoon, susundin yung mabuting balita, kaya adya ka ng Diyos, poprotektahan ka niya sa kasama. Kung ikaw man ay magbuhis ng buhay, iaanin mo man ang buhay mo, kung ikaw man ay magsakripisyo ng buhay, marami ang makikinabang para sa pagbabago, para sa ikabubuti ng marami, kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo, na pwede natin sakripisyo ang buhay natin na kagaya ng Panginoon Kristo to defeat evil, to change them, para pagbaguhin natin sila. Diba? Hindi tayo basta, kung tayo nanampalataya, kagaya ng Panginoon Kristo, pwede nating sakripisyo ang buhay to change others. Babaguhin natin sila, babaguhin natin ng marami, sacrificing our life. O protektahan natin ng marami, kagaya na sa government, yung mga nagpiling ko dyan, kagaya ng police, mga militar. So they protect the good, pwede mabuhis ang buhay nila. But they protect the good. Pwede masakripisyo sila, mga bagay. Tayo din ng mga pangkaraniwang tao, pwede tayong masacrifice, buhay, paglilingkod sa Diyos, upang baguhin ang kapwa-tao natin sa iba't ibang pamamaraan. Na para makapag-ambag tayo ng kabutihan para sa ating kapwa, para sa ating lipunan, para sa Diyos, para sa kabutihan. So, ganun lamang yun, kasimple, na mga kung paano ang isang taong nananampalataya maaaring magsakripisyo sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Pero tayo ay iingatan niya sa ating pamumuhay nito. Yan. So ngayon, kung may mga iba't ibang naranasan yung ibang mga tao, so yan ay may mga iba't ibang mga bagay na mga kapaliwanagan. Kung bakit, halimbawa, ay napariwara ang isang tao na pahama kung sa tingin mo ikaw ay nananampalataya. Lalo na yung mga children, di ba? Bakit na pahama? So, bari pagkakamali ng parents, pagkakasala ng parents,
pagkakamali ng ibang tao na bakit sila na ganon. So mayroong maaaring pagkakamali kung bakit nangyari ang kasamaan na yan sa mga bagay na yan. So kaya ka tayong magkaroon ng iba yung pananampalataya para protektahan tayo at sundin natin ang mabuting balita para tayo ay maiadya sa mga kasamaan. Sapagkat kung mabuti ka, hindi ka naman basta gagawa ng masama ng kapwa-tao mo. So ngayon, kung mabuti ka, ginawa ka ng masama ng kapwa-tao mo, naligaw na landas, ninakawan ka, hinold up ka, pinatay ka pa, or nirape ka, or whatsoever else. Inagawa ka ng ganito, inagawa ka ng ganyan. Di ba? So yun. So ngayon ay you may be iadya ka na Diyos sa mga ganyan at hindi ka pa sa isa masakripisyo. Or else, maaari ka masakripisyo para mahuli yung mga masama na yan. Maaring buhay mo, o maaring isa kung magitan ng konting pera na mananakaw sa iyo, mahuhuli yung masama na yan, hindi na sila magnanakaw. Babaguhin na sila. Or either die, masasakripisyo, pero mapupuksa ang lahat ng mga sama na yan. Makukulong sila at hindi na sila papatay ng tao because the sacrifice of your life. Maaring kapamilya mo, ikaw, mga ganon. At manampalataya ng lubos tayo para tayo iligtas sa mga ganyang mga mamamatay tao, mga disgrasya na nakamamatay, lalo na sakit, kundi tayo ililigtas ng Diyos. Because of our faith. Diba? So maraming kapaniwalagan. So muli sana nagabayan naman kayo ng ating ng mabuting balita sa pagbabagi natin ng the Bible dito sa The Bible Evangelizations. At magkaroon ngayon ng kaligtasang spiritual at kayo ay maligtas sa pang-araw-araw na bumuhay at takdang panahon. At tayo ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamumuhay na ito. At muli, sana ay gabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Sana patuloy niya tayong gabayan ng kanyang presensya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan kayo. Ay patuloy kong mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Patuloy nating maipagpatuloy sa ating pagbabahagi ang pagbubuklod ng Panginoon sa Kristo sa ilalim ng kanyang pag-aari at papanampalataya kayo sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. At maligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. At kayo ay magabayan sa mabuting pamumuhay ang lahat mula sa nais ng ating mananampalataya sa ating lahat. At sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa, yung lahat ng mga reliyon, patuloy tayong humihikayat sa mga lahat ng reliyon, mula sa iba't ibang Christian denomination, other religion, non-religion, magkaisa tayo dyan. Unawain natin ang bawat isa para magkaroon ng kapayapaan, pagtulungan, pagmamahal, magputing aral, magputing pananaw natin. Nakagagabay tayo sa family, community, country, and the entire humanity. At doon sa CBCP Vatican Church, maliwanagan kayo ni Bandang Santa Maria, patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatawan mula bansang Pilipinas sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng presensya, gabay ng Bandang Santa Maria, Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at ng kanyang kapangyarihan. At patuloy natin kayong mabuklod, mapailalim sa paghahari ng Panginoon Diyos at magabayan kayo sa kaligtasang spiritual. Yan, at pang-araw-araw na kaligtasan. At pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumainyo at tamasahin. At doon sa mga kapamalaan ay maliwanagan kayo ni Bandang Santa Maria, patuloy niyong kayong mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang ng tao at patas ng hostilya. Sa gayon, makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong mabuting pamamahala at pagtugon ng karapatang ng tao at patas ng hostilya. At sila'y makapamumuhay ng mapayapa ayon sa karapatan. Di sa lahat makapanampalataya sa lubos. Sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Banal na Espiritu Santo. Sa gabay ng Banal na Santa Maria. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong pagbalain, protektahan ng banal na Panginoon Diyos at sama-sama tayong mabuhay sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat.